ay mukhang mas nababaliw pa ang House Prosecution Team na sabihin na si Vice President Sara ay nababaliw na daw. Abay pati ba naman ng mga nananahimik psychiatrist ay tetestigo daw at patutunayan daw na baliw na si VP Sara. Bukod nga sa mga mamamahayag na dumalo sa virtual press conference ni Vice President Sara kung saan niya binanggit ang umano'y banta laban kina PBBM, Liza Marcos, Martin Romualdez. Posible nga daw magpresenta ang prosecution ng isang psychiatrist upang suriin kung seryoso daw ang naging banta ni Vice President Sara. Ngunit iginiit naman ng legal defense team ni Vice President Sara na nagsasabi lang naman daw ng pahayag si VP Sara at ito'y saklaw lamang ng kanyang freedom of expression at hindi dapat ituring na aktual na banta. Diyos ko po, pati psychiatrist na nananahimik ay gagambalain. Ayun nga ang dating sheriff na sinuntok ni VP Sara noong 2011. Ayaw nga na maging testigo, ayaw madamay sa impeachment na ito. Ay sino naman yung psychiatrist na kukunin ng prosecution team? Siyempre ay iisipin ng taong bayan yan. Baka kasabwat ninyo. Baka nabayaran para idiin si VP Sara. Mayroon bang baliw na nakakapagbanta pa? Kasi sana kung baliw si VP Sara, hindi niya na nakakausap ng maayos yan. Wala nang sustansya yung lumalabas sa kanyang bibig. Buti nga nakakapagbanta pa si VP Sara, ibig sabihin, nasa katinuan siya. Yung banta niya, natakot lang kayo. Hindi ba dapat si Jinky Luistro ang inyong ipa-psychiatrist? Abay nakalimutan nga niyang bigla na itinago niya ang kanyang asawa noon na may kasong RAPE. Itinago sa batas. Tapos ngayon, biglang nakalimot. Tapos sa mga buwayang kongresista, ang mga pink at loyalista, anong karapatan ninyo na ihambing si dating Senator Miriam Defensor Santiago kay Jinky Luistro? Napakalayo. Kaya naman ang iba't ibang mga lawyers ay tumutol sa ganitong ideya na ihahalin tulad si Jinky Luistro kay dating Senator Miriam Defensor Santiago. Matapang po, Senator Miriam. Matalino pong abogado. Hindi po siya tumatakas sa batas. Kung nabubuhay nga lang po itong si Senator Miriam, baka kung ano-ano na lamang ang nasabi nito kay Jinky Luistro. Ang kapal ng mukha. Natuloy ngang abogada. Nilabag nga niya yung batas, itinago niya yung asawa niya sa batas. Tapos ngayon may ganang magpa-impeach ng isang Vice President ng Pilipinas na ibinoto ng 32 million mahigit. Kaya heto ang reaksyon ng iba't ibang abogado kay Jinky Luistro. Hindi nila matihik, hindi nila matanggap na ihahambing si Luistro kay Miriam Defensor Santiago. Panoorin natin ito. Yung comment niya naman dun sa post na kinukumpara si Congresswoman Luistro at si Senator Miriam Santiago. Nako Kasi po. medyo nasaktan ako doon dahil matagal kong Ay, nabili si nasaktan. Senator Miriam. No? Sobrang bilib na bilib ako sa Ali. Hindi ko naman minamaliit si Congresswoman Luistro. Pero sinasabi ko lang, that's too soon for us Malayo. to compare her kay Senator Miriam. Kasi pag tingnan mo, tingnan mo, tail of the tape for example. Pag tingnan mo si Miriam, Senate experience niya, 3 Nako. terms. Diba? Ano Senate experience ni Luistro? Visitor's pass. Diba? Visitor's pass. So doon pa lang makikita mo Hala, ang sakit nun. difference eh. So bakit mo sasabihin, until she becomes a senator, hindi yan pwedeng pagkumparahin. Sorry, kung gumagalaw man yung aming video, kasi pati yung mga kasama natin sa Pati yung studio, mga- nagtatawanan na. Diba? Totoo naman eh. Kahit ako talagang sobrang tawan-tawa, visitor's pass. Napakalayo po kasi talaga na ikumpara. Ano ba ang napatunayan ni Jinky Luistro? Wala pa. May kaso pa nga yata ito sa ombudsman. Merong anomalya doon. Inireklamo na ito. Ewan ko lang kung anong balita dito. Katawa-tawa naman kasi talaga na ikumpara si Miriam Defensor Santiago sa isang Jinky Luistro lang. Siguro mayahambing natin si Jinky Luistro kung sakali, kay Senator Risa Ontiveros na walang laman ng utak. Eto, abogada, itong si Jinky Luistro, pero wala pa rin talagang laman ng utak. Malayong malayo po kay Miriam Defensor Santiago. Diyos ko po, para kang naghambing ng isang ginto sa isang kalawang. Kalawang, hindi mo lang naging silver, ano? Talagang napakakapal ng mukha na ikumpara kay Miriam Defensor. Senator Miriam Defensor, wala pong korupsyon.
Hindi po yan korap. At lalong-lalo, wala pong maleta. Itulad ninyo dyan sa mga kasamahan ninyo sa Kongreso. Kapwa niyo kongresista, may mga maleta. Hindi ba parang napaka-ambisyosa nito ni Jinky Luistro? Akala mo may napatunayan na. Ako po'y wag na wag niyo pong ihahambing ang sarili ninyo. Luistro kay Miriam Defensor Santiago. Ay baka pag nakita kayo, pagbabatuhin ka ng kamatis. Samantala ay 7.2 trilyon na budget ng Marcos administration para sa 2027. Diyos ko po, ayon pa sa DBM, ang prioridad daw sa mga panukalang budget ay mga infrastruktura, agrikultura, human capital development, at iba pa daw mga programang magpapalawak ng oportunidad sa ekonomiya ng bansa. Diyos ko po, ito na naman. Pondo na naman. Ang tanong, may infrastruktura ba ang Marcos administration? Heto ang video, panoorin natin. Ano ang nangyari sa Build Better More? Wala Bakit na. ito'y naging Build Better No More? Feel better no more. Alam niyo yung nangyari sa mga foreign assisted projects? Binawasan ng todo-todo na madidelay masyado o mahihinto ang mga proyekto. Alam niyo yung Panay Guimaras Negros Bridges, wala nang pag-asa yan sa panahon ni Marcos. Inutang na natin yung pera, dumating na dito, nawala. Wala pa rin. Yung subway natin, madidelay yan dahil ang laki ng ibinawas na pondo. And all other projects na may kinalaman sa ating transportasyon, which is a very vital infrastructure project ng Pilipinas. Ano yung priority nila? Flood control. Sa flood control kasi, ang proyekto, ang pangalan, construction, maintenance, repair, of flood mitigating infrastructure. So, kung wala pa, pwedeng mag-construct. Yes. Kung meron na, pwedeng i-repair, pwedeng i-maintain. Ang the same amount, kung ano man ang ilalagay. Wala naman talagang specifics dyan kung hindi yan lang. It's a very broad program. So, alam nyo, yung mga na-discover ni Governor Chavit Singson na 2, 3 pondo sa isang proyekto, it would really happen with that kind of program. So yung mga pinapangarap natin, pinatikim kayo ng Kamuning na underpass. Yun lang. Ilang milyon nga yun? Walang mangyayari na maganda sa Pilipinas hanggat si Marcos ang may hawak ng Panguluhan. Nothing will happen. We will go to the worst of the worst Nako po. dito sa Asia and the whole world. Napag-iwanan na ang Pilipinas. Uubusin talaga ang pera ng taong bayan Totoo yan. bago natin maramdaman na kailangan na ng pagbabago. And their plans to extend the leadership of Marcos is becoming more of a reality and is really dangerous. Sa dami ng questions sa Korte Suprema, sa kanilang malakad, hindi lang sa budget, Questionable talaga. kung hindi pati yung mga pag-transfer ng pondo, is an indication that to this administration and to this leadership, money is important not for the progress of the country, but for the progress of the politicians who support Progress them, ng bulasan nila. who are with them, and could be bribed. Sayang ang bayot. Well, sa palagay ko, tuloy-tuloy naman ang build. Kaso, hindi infrastruktura, kundi build cases. O diba, sa mga senators na pilit nilalabanan ang administrasyon na ito, kinasuhan yung mga pro-Duterte senators. Sina Senator Jinggoy, Senator Dante Marcoleta, Senator Bato, Senator Chisa Escudero, Villanueva, na hindi na kinayanan ng iba tulad ni Villanueva at Chisa Escudero. Umiwas sa kaso, lumipat sa bagong majority ngayon nila Gatchalian. Sa palagay ko,
merong build. Kaso nga lang, ang binild ay mga kaso. Pero sa infrastruktura ay ewan ko lang. Nauna pang sampahan ng kaso yung mga nagsasalita at pabor na mabuksan at malaman ng taong bayan kung sino mga tunay na magnanakaw. Sila pa yung mga nakasuhan ngayon at nakakulong. Samantalang yung mga tunay na magnanakaw sa administrasyon na ito ay malaya pa rin. Ang problema talaga ngayong Marcos administration, maraming mga nagpapasilaw at nababayaran ng pera para lamang manahimik. At syempre, tuloy-tuloy ang pagnanakaw sa administrasyon na ito. Kayo ba sa palagay ninyo, ano ba yung mga proyekto na parte ng Build Better More ni BBM? Ano-ano ba yung mga infrastruktura na inyong nakita na proyekto ni BBM sa kanyang administrasyon ngayon? Patuloy pa ba ang Build Better More project ng Marcos administration? At kung ikukumpara mo ito sa Build project ng dating Pangulong Duterte na partida, pandemic pa noon, kanino bang administrasyon mas nakinabang o mas nag-benefit ang taong bayan sa mga infrastruktura? Sa Marcos administration ba or sa Duterte administration? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at tagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.